Hi guys, welcome to my channel. So, in an undisclosed location in Lucena City, magbibigay ako ng reaction regarding sa nakabinbin na Senate Bill 2875, 2895. Basta yung bill natin na amendment sa RA 10, para sigurado. Kasi ongoing yung session ngayon. Papakita ko lang, tignan ko lang. Third reading. Ayan. Session number 39. Yan. Mapapanood nyo daw sa YouTube eh. No? Comment si Charles. Pinapanood daw niya yung video ko na yung aso ko hindi tumahol, defective daw yung aso ko. Sabi ko hindi, baka busog lang. Ako rin may kasalanan pala. Binusog ko siya. No? Yan. Sabi ko sa kanila, kumusta na yung yung ating Senate Bill 10th amendment natin sa RA 10591. Anyway, okay, may pangako kay Doc Lawrence. Sabi ni Doc Lawrence, alam mo na tayo, quiet. Hindi tayo pwedeng mag-preempt kung ano yung result. Pero siguro pwede akong magbigay, Doc Lawrence, ng personal opinion ko. Wala talaga akong information. Okay, wala akong information. So last week nagpunta kami sa Senate. Wednesday ba yon? Yeah. Tapos nung gabi nung Wednesday, habang pauwi na kami o natutulog na, kasi late na yata ako natulog noon. Pinasa yung second reading sa House of Representatives. So isa na lang. So doon sa hindi nakakaalam, pasado na yung bill natin sa Senate. 21-0, perfect vote. So, pinasa nila ngayon sa House of Representatives. Okay? So, sa House of Representatives, binasa nila yan. Pumasa na hanggang second reading. Tapos, kagabi, Monday, nag-start sila ng third reading. Hindi pa rin natapos yata. Tapos ngayon, Tuesday night. No? Any moment, pwedeng i-announce yan na baka nga mauna pa kayo makaalam kaysa sa akin. Okay? Ang ibibigay kong personal opinion ganito, no? Yung bill, yung amendment natin sa RA 10591, ipinasa ng Senate 21-0, perfect. 'Di ba? Sa tingin nyo, ida-down niya ng House of Representatives? Yun ang aking perspective, no? Kasi parang pag dinaon niya ng House of Representatives, anong sasabihin ng mga senador? Pinaghirapan namin ipasa yan, naubos oras namin. Tapos ibabasura nyo? Bakit? Kailangan may mabigat na reason para ibasura. Pero kung wala naman, and marami rin tayong kakampi sa House of Representatives, I'm positive na ipapasa nila yan. Yun lang ang aking analysis, logical explanation. Okay? Logical explanation. Tapos, ipinasa nila last week, Wednesday night, second reading. Bakit pa nila ibabagsak sa third reading? Di ba? Parang it doesn't make any sense. Kaya, tinatanong ko si Paul, sabi ko, ano na ang confidence level mo? Tumaas na, 95% na daw. Napapasa yan, 95%. Pero syempre, meron pa rin room. May 5%. Tama naman may 5% pa rin na baka mamaya may last minute kumontra. Last minute may magtirik ng itim na kandila. 'Di ba? Hindi natin alam. No? Hindi pwedeng 100% kasi hindi natin hawak ang isip ng mga congressmen and women. 'Di ba? Pero always leave a room for disappointment. Sabi nga nung dati kong pasyente. Huwag ka masyadong 100%. Pero logically, wala akong makitang reason para ibasura ng House of Representatives. Lalong-lalo na, yung mga pinropose natin dyan sa amendment na yan ay pang common sense. Mga nakakausap ko kanina isa sa mga nakausap ko nga, sabi ko, sir, common sense lang naman yan Unang-una, yung gun ban, paiikliin to 45 days. Imagine mo, 6 months.
tapos na ang eleksyon, uupo na yung mga bagong na-elect. Gun ban pa rin ngayon due to the election. Talaga? Gun ban pa rin due to the election? Uupo na nga eh. Iba nga naka-ready na eh. 'Di ba? It doesn't make any sense na ganun kahaba ang gun ban. So, gusto talaga natin i-abolish ang gun ban na yan, pero what can you do? At least na-compromise 45 days. 'Di ba? Pag gun ban, uulitin ko, yung palagi sinasabi ni Charles, may epekto sa economy natin. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming nababawasan ng hours ang trabaho, lalo na yung mga nasa gun shops, hindi makapagbenta, konti lang ang customer. Although may bumibili pa rin pagka gun ban, like layaway, pero hindi na ganun kadami. Kasi nga naman, stay put yung mga tao. Ayaw nila na mawala yung pera nila, tapos hindi naman nila mahawakan yung binili nila. Pero may nagle-layaway pa rin. So, hindi kailangan ng maraming staff. Yun yung gusto ko sabihin ng sales associate. Hindi ganun kadami. Isang pwede mawala ng trabaho, mga gunsmiths. No? So, imagine niyo, kawawa naman yung mga trabaho, mga trabahador na gano'n. Seasonal na nga lang. Gun ban pa, 6 months walang trabaho. Paano mabubuhay yan? 'Di ba? Hindi ko alam paano sila nabubuhay. Kaya dapat talaga i-abolish na yung gun ban. Pero for the meantime, kasama sa amendment natin is 45 days. Okay, sige. Pagbigyan muna natin, we'll take it. Abi ko nga, a win is a win. Huwag na tayo masyado mapili. Beggars can't be choosy. Hindi pwede masyado mapili, no? 6 months, 45 days, ayaw mo pa. 'Di ba? Sabi nga ni Charles, titik-tikin natin yan, paunti-unti. Hanggang makarating tayo sa legislative right. Natanong ko yan si Doc Lawrence. Sabi ko, sir, ano yung sabihin legislative right? No, basta next time, pag nag-live kami, siya mismo mag-explain. Pero, keep in mind, guys, originally, ang nag-propose na maging right ang gun ownership sa Pilipinas, si Senator Lacson. Kaya hindi yan natuloy, may mga ibang kumontra, and marami nagsasabi, anti-gun daw si Lacson, pero hindi naman daw, sabi ni Doc Lawrence, kasi siya nga nag-propose ng na maging right yan eh. No, talagang, naalala ko dati yung pelikulang The American President. Yung American President, mayroon siyang gustong i-propose na bill, hindi lumusot kasi kailangan niya makipag-compromise. So, ganoon talaga buhay ng politiko, no? Hindi pwedeng lahat ng gusto mo makukuha mo. Kailangan, kung gusto mo makakuha ng support ng iba, kailangan sumuporta ka rin sa kanila. Ganoon yun. Parang kailangan mo matutong maipaglaro sa sistema. So, wag niyo masyadong labelan yung isang politiko na, oy, anti-ganyan or pro-ganyan. Pwede magbago anytime. Kaya nga, yung boto natin sa Senate is 21-0 kasi yung mga in-expect nating mga anti-gun senators bumoto para sa atin. Para sa atin. And isa pa, may mention ko rin yung pinanood ko lang yung video ni Charles, no, bakit daw siya namomotivate na i-push itong pinaglalaban natin. Kasi nga gusto niya mapaganda yung gun laws sa Pilipinas in the future. Kahit wala na kami dito, no? Baka may ibang pumalit, babalikan nila yung mga videos natin, yung mga usapang baril natin, yung mga live stream natin. Ito yung paraan paano natin nabago yung gun laws sa Pilipinas. We're not taking all the credits, pero hindi nyo maikakaila ang first step para mabago or mapaganda ang gun laws. Kailangan natin pag-usapan. Kasi pag nanahimik ka, hindi yan magbabago. Pag sinunod natin yung mga nagsasabi na sumunod na lang kayo, hindi yan magbabago. 'Di ba? Sabi nga, kailangan natin mag-ingay kasi that is how democracy works. 'Di ba? Yung mga senador, mga kongresista, gusto rin kasi nilang malaman kung ano ang gusto ng mga constituents nila. Meron ako candy. Candy ako eh. Constituents nila. Hindi sila pwedeng gumawa ng batas na hula-hula lang. Mas gusto rin nila na nakakarating sa kanila yung sa loobin ng mamamayan. 'Di ba? Kaya
sabi ng mga insiders natin diyan, yeah, si congressman alam na ganyan, si senator alam na ganyan ang gusto natin. No, which is common sense lang naman. No? Common sense lang naman, like yung gun ban, like yung yung PTC. Imagine mo kada isang baril, isang PTC. Ano naman 'yun? Ano pa ba gusto mong habulin kay Juan de la Cruz? And may registration na nga. So pag gumawa siya ng masama, mahuhuli mo na siya. Bakit kailangan isa-isa pa? Ba't ang dami-daming card? 'Di ba? Common sense lang yun eh. Yung mga sinuggest natin dyan. And nag-agree sila guys. Nag-agree yung mga senators. And hopefully mag-agree uli sa third session, third reading ang House of Representatives. Kasi nga common sense yan eh. No? Yung parang yung gun ownership ini-streamline lang, binabawasan lang yung bureaucracy para padaliin ang buhay, lalo-lalo na sila Senator Ontiveros ba or Senator Pia nagsuggest na yung transfer of ownership. Yeah, si Senator Cheese, bakit papahirapan kung namatay? Namatay na nga yung gun owner eh, pahirapan, kailangan dalawa kayo may LTAP, kailangan bla bla bla, kailangan mag-transfer kayo. Eh sabi yung state na nga lang, parang sabi ni Doc Lawrence, parang pinapadali na yung transfer kung namatay yung LTAP holder. 'Di ba? So, mga ganon. I think mas maganda kasama ko sila mag-discuss yan, yung amendment natin. And ano pa ba? Yun, sabi ni Charles sa video niya, hindi raw kami kumikita dito kasi wala naman nagbabayad sa amin. Parang KKB. O, shout out, no? Si Doc Lawrence, nilibre kami dinner last time. Si Paul, nilibre din kami ng lunch last time. Si Charles, hinihintay ko pa yung pa-Angel's Burger niya. Sabi ko, Charles, nahanap ko na kung saan yung sinasabi mo Angel's Burger. merong Angel's Burger dyan sa Bonnie. Nagpa-picture ako si AJ tapos sinend ko kay Charles. Sabi ko, ayun pala yung Angel's Burger ha. Sabi lang, masarap daw eh. Okay. Medyo dugyot lang sa labas pero mukha naman daw masarap. Pero hindi. Kaya na-mention yung Angel's Burger kasi naalala ko nung nagla-livestream kami, tuwan-tuwa si Charles kasi malaking pagbabago daw to, milestone to, makikinabang nito yung next generation ng mga gun owners. Kasi mas aalwan ng ano nila eh, pag-own ng guns eh. Kaya tinanong ko si Charles, sabi ko, Charles, pag pumasa to, magpapa-burger ka. Sabi ni Charles, ang kaya ko lang eh, Angel's Burger. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Basta totoo. Hindi man tayo mapili eh. Sabi ko, a win is a win. Kung kailangan natin mag-celebrate, hindi kailangan magarbo. No? Kailangan mahalaga, ibig sabihin, yung mga kasama mo, eh, nag-enjoy and masaya. Hindi kailangan natin na mag-celebrate sa Shangri-La. Ano pa ba yung mga mahal dito? Anyway, so, ayun, nakakatuwa. So, sabi ko, any minute now, maybe in a few hours, alam nyo na yung resulta. Ako personally wala akong alam kung ano resulta, pero logically hindi ko makita na i-disapprove nila yan sa third reading after maipasa ng second reading, first and second reading, tapos 21-0 sa Senate. I don't think so. No, pero unless nga may nagtirik ng itim na kandila dyan, alam na natin kung sino, yung mga ayaw na gumanda ang pagmamayari ng baril sa Pilipinas, bahala na. Hindi ko alam kung sino dinadasalan nila. And isa rin sa na-mention pala ni Charles yung motivation niya, no? Ako, motivation ko para sa mga kababayan ko eh. Actually, hindi naman ako maapektuhan nito kasi may second amendment kami. Pero sabi ko nga, ano ba papel ko dito sa grupo namin? Siguro ako yung advisor nila, no? Second amendment, practitioner and proponent, no? Kasi yung majority naman ng batas sa Pilipinas pinapattern sa batas sa US. It just so happen na kinukuha nila yung mga pangit na batas, yung mga anti-gun na batas. Hindi nila kinukuha yung mga pro-second amendment na batas. So, I think it's changing. Yung climate, yung condition ng gun ownership, magbabago na. And sinasabihan ko yung mga gun store owners dyan, mag-stock up na kayo ng mga micro, subcompact, mga ganon, mga pocket carry, ano pa, usually subcompact, compact
Bakit? Kasi kasama doon sa amendment yung yung inside the waistband carry. Pag na-approve yung inside the waistband carry, it doesn't mean naman na required ka mag inside the waistband. Pag gusto mong mag mag bag carry ka. At least may option ka. Sabi ko nga sa kanila, ako kahit nasa US ako, minsan nagbabag carry pa rin ako. Lalo kung naka-short lang ako na pambahay. Punta ako sa Walmart. Hindi ako pwedeng mag inside the waistband. Mahuhulog 'yan. 'Di ba? So, kanya-kanyang discourage. Just so happen, more options na hindi ka nakakahon sa isang type of carry lang. Okay, meron kang freedom. And keep in mind, pag nag-inside the waistband carry, it's a whole new ball game. Kailangan ibabagay mo yung damit mo. Mahabang usapan yan. Kung ano yung susuot mo para talagang at least hindi ka mag-print. Okay? What else? Ano pa yung motivation ni Charles? Future generation, malesen ang gastos sa gun ownership, yung mga requirements. Open secret naman guys Majority ng mga kababayan natin, kayang bumili ng baril, yung iba, ayaw lang yung proseso ng licensing, yung maglilib ka sa trabaho mo, absent ka para lang pumila, and so forth. Gastos, yung oras natin mahalaga, lalo na sa day and age ngayon, no? Yung araw na iliban mo, malaking bagay yan. Plus, meron ka pang minus point sa office pag panay absent mo, no? Anyway, so ayan, medyo mahaba na to, na kung sakali pumasa sa third reading. Congratulations sa lahat, lalo na sa mga sumusuporta sa pinaglalaban natin, no? Sabi ko, hindi pwedeng tayo lang ang mag-take ng credits kasi nga sabi ko, 'di ba, ang first step is mag-ingay. Dapat marami ang may clamor na ito po ang gusto namin, senator, ito po ang gusto namin, congressman, 'di ba? I think they felt it. Sabi ni Doc Lawrence, nakakarating daw sa mga senador yung mga pinaglalaban natin, yung mga sinasabi natin, which is a good way. In a good way, no? Ibig sabihin, pag batas yan, kailangan mo sundin. Pero kung may gusto kang mabago sa batas, ayan, dadaan tayo din sa legal na proseso. Kaya nga nakikipag-dialogue tayo sa kanila Lalo-lalo yung mga frontliners natin. Yan sila Guns Pinoy, Pistolerong Pinoy, si Charles, si Attorney Brian, di ba? Mga umaattend ng mga hearings yan. Naipag-dialogue talaga. Nagigisa pa nga yung mga kaibigan natin. Lalo si Paul, ginisa. No? Pero all for the service of others, no? Para sa ikabubuti ng kalagayan ng gun ownership sa Pilipinas. Lahat yan. Kaya, very historic to, just in case. Ako, parang yung video na to, bago natin malaman bukas ng umaga na, mabigat pala talaga to. Ako nga, nung una, hindi ko rin na-appreciate yung bigat ng result pagka naipasa to, no? Yung changes. Ngayon na alam ko na, sabi ni Charles, nako, historic to. Bakit? Kasi pag naipasa to, pag naging batas to, kahit sino pang umupo dyan na chief PNP na anti-gun, mahihirapan sila na isegue yung batas. Batas na yan namang maging sila, sila. Ibig sabihin, ultra vires na naman sila. Yari sila sa mga senador at congressmen and women, 'di ba? Dapat kasi ang PNP, anyway, hindi natin kinakalaban ng PNP, ini-educate natin sila. Dapat kasi ang PNP bilang implementing agency, nag-i-implement lang, hindi nag-i-interpret. Hindi sila nag-i-interpret ng batas. Wala sila sa legislative, branch ng government. Implementing agency lang sila. Kung ano yung ginawang batas, dapat i-implement nila. Hindi yung sa tingin nila, dapat ganito yan. Sa tingin nila, kasi delikado ang baril, ganito dapat. Mali yun. Kaya sabi ko, it's all about education. Kaya looking back, nung nag-start tayo, sabi ni Doc Lawrence, nagugustuhan niya yung mga pinagagawa natin kasi nag-educate tayo. Eto yon. Pwede tayo mag-educate through dialogue. No? So,
Ayan guys, tatapusin ko na yung video na to. Pag napanood nyo to bukas, malamang alam na natin yung result. Pero yung odds is in favor para sa ating pinaglalaban. Kung sakali mang ma-segue to or maliko at last minute may kumontra, talagang ano yun, ewan ko na kung anong powers meron doon or naghahanap ng gulo yun, no, sa legislative branch. So anyway, let me know what you think guys. And ulitin ko, salamat sa ating lahat, lalo-lalo na yung mga sumusuporta sa pinaglalab, yung nakaka-appreciate ng pinaglalaban natin. And doon sa mga frontliners natin na talagang uma-attend ng mga hearings. So that's it guys. Thank you. See you next time. Bye.